Coach Yengyaw mga bro, nagkatotoo ang sinabi tungkol sa Barangay Ginebra at Bin Adamos trade kay Joseph Taha. So hindi nga inaasahan mga bro na kayang talunin ng Barangay Ginebra ang malakas na SMB matapos silang matalo sa Rain or Shine. Dihado naman kasi talaga ang Barangay Ginebra sa kanilang match-up mga bro. Pero ginulat nga ng Barangay Ginebra ang lahat matapos mag-take over ang kanilang mga player. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Coach Yengyaw na babawi itong si RJ Abarrientos dahil malaki nga ang potensyal nito. Sadyang inalat lang sa kanyang debut game dahil marami nga daw iniisip si RJ Abarrientos sa laro na yon. Pero sa kanilang sumunod na laban, maaga pa lang nagparamdam na agad siya sa opensa ng Barangay Ginebra. Ang isa din sa gumulat ng lahat ay itong 51 points ni Justin Brownlee. Kahit may edad na itong si Justin Brownlee, nakagawa pa rin ito ng ganyan kalaking puntos kontra pa sa isang powerhouse team na SMB. Blackwater nga ang kanilang sunod na makakalaban mga bro. Winless nga itong Blackwater Busing pero hindi nga kumpiyansa si Coach Tim Con dahil bago nga itong import ng Blackwater Busing tapos may si Drake Berfeld pa na maganda din ang inilalaro. Inaasahan pa rin na maganda ang magiging shooting ng Barangay Ginebra dahil may kapasidad ngang mag-bounce back itong Blackwater Boost. Kailangan ngang mag-step up ang ibang locals nitong Barangay Ginebra, partikular na sa opensa, at syempre kailangan din nilang sipagan sa depensa. Sa kabilang banda naman mga bro, Bin Adamos trade kay Joseph Taha. Kahit na ipanalo ng Barangay Ginebra ang kanilang laban kontra SMB mga bro, hindi pa rin maitatanggi na hindi talaga maganda ang naging performance ni Bin Adamos. Binigyan nga siya ni Coach Tim ko ng playing time kung talagang makakatulong ba siya kahit sa depensa. Pero masyadong ang kabado itong si Bin Adamos. Kaya maraming ang nagsasabi mga bro na i-trade na lang daw ito kay Joseph Taha. Well, para sa akin mga bro, mukhang napipressure pa lang siguro itong si Bin Adamos dahil nasa isang crowd favorite team nga siya na Barangay Ginebra. Kung si Joseph Taha ang kanyang magiging kapalit, siguradong win-win pa rin ang Barangay Ginebra. Wala nga lang itong shooting beyond the arc pero kung depensa ang usapan, talagang maaasahan itong si Joseph Taha. May galaw din talaga ito sa ilalim at may magandang footwork. Pero mukhang ayaw nga ni Coach Tim Con kumuha ng big man na posibleng makakasapaw ng playing time ni Japit Aguilar. Dahil kita naman natin ngayon mga bro na lumalabas na ulit ang pagiging scorer ni Japit Aguilar. Kahit may edad na ito, nakikipagsabayan pa rin ito sa mga batang big man. Si Coach Tim Con na nga mismo ang nagsabi na may ilalabas pa ni Japit Aguilar ang kanyang full potential ngayon dahil sa pagkawala ni C-Stand. Alam naman natin na ball dominant talaga itong si C-Stand mga bro. Naging role player na lang din si Japit Aguilar dahil sa kanya. Pero aminin man natin o hindi, maluwag na talaga ang depensa ng Barangay Ginebra sa ilalim. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?